Sa ginagawa natin sa araw-araw, marami tayong nakakasalumuhang mga tao. Naglalakad ka lang dyan sa street ninyo, papasok sa trabaho, o kaya mamamalengke, marami ka nakakasalubong. Pero gaano ka kasigurado na tao nga ang iyong nakakasalamuha? Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang Kababalaghan. I hope that you're all doing well. Huwag din natin patagalin, basahin na po natin ang ating kwento para sa gabing ito. Ako ay isang kasambahay sa isa sa mga subdivision dito sa Quezon City. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Agnes. Isang araw, nagka-emergency yung mga amo ko at kinailangan nilang umalis. Malapit nang umuwi yung kasama mo, pantay na lang, sabi ng amo kong babae. Alas 5 ng hapon umalis yung mga amo ko. Nasa kwarto lang ako at nagpapatugtog ako ng aking radyo. Kaso mga bandang 6:30 PM, nainip ako at nagpa siyang maglakad-lakad sa garahe ng bahay. Ang bahay ng amo ko ay nasa tumbok sa dulo ng kalsada. Sa magkabilaang gilid ay nagtataas ang pader na. Madilim na sa labas. Ang tanging liwanag na lang ay ang mga ilaw ng mga di kalayuang kapitbahay sa unahan at malabong liwanag na nanggagaling sa poste. Walang katao-tao. Napakatahimik ng paligid. Sumilip ako sa gate. Sa isang gate sa unahan, nakakita ko ng taong nakasilip doon. Nakasuot ito ng all white. Dahil nga sawa na ako sa loob ng bahay, pinakatitigan ko yung taong yun. Babae pala siya na isa-isang sumisilip sa gate ng mga bahay. Nung tatawid na sana siya para sa susunod na gate, napahinto ito sa gitna ng kalsada at biglang napatingin sa aking direksyon. Dahan-dahan itong naglakad sa direksyon papunta sa akin. Tinitigan ko siya. Mahaba ang buhok niya at naka-uniforme siya ng puti, pati palda at sapatos, puro puti. Nung medyo malapit na siya, bigla siyang huminto. Umiti siya ng pagkalaki-laki at pati mata niya ay namilog. Dahan-dahan siyang tumapat sa gate kung nasaan ako. Humawak siya sa mga rehas sa mismong tapat ko at titig na titig siya sa akin. Dahil nga hindi normal para sa akin ang ngiti niya, napalayo ako sa gate ng bahagya. Magpapabipi ka? Tanong niya sa akin. Naisip ko na nurse pala talaga siya. Nakangiti pa din siya ng abot tenga. Tapos pilit niyang pinapasok yung ulo niya sa pagitan ng rehas, kaso di talaga magkasya. Hindi po. Salamat na lang po. Tanggi ko sa kanya. Napatras akong lumayo. Nawala yung kanyang ngiti. Dahan-dahan na tumingin siya sa kanan at kaliwa. Tapos, tumingin siya ulit sa akin. Ngumiti na naman siya ng abot tenga. Yung isang kamay niya, pinasok niya sa pagitan ng rehas. Habang ginagawa niya yun, titig na titig siya sa akin. Nakangiti pa rin siya at parang may kinakapa siya sa ibaba. Dito ko naisip na gusto niyang buksan yung gate. Napatakbo ko sa loob ng bahay at isinara ko ang lahat ng mga pintuan at pintana na pwede niyang pasukan kung sakasakali. Naiiyak na ako sa sobra kong takot. Nang masiguro kong lahat ay nakalak na, bumalik ako sa screen door kung saan makikita ko ang labas. Dala-dala ko ang cellphone ko para tumawag sa asawa ko, kaso sa pwesto ko, napakahina ng signal. Ganun pa man, paulit-ulit akong nagdial. Sige na te, bipi kita! Sigaw niya sa akin. Yung kamay niya, pinipilit niya inaabot yung lock ng gate. Mabuti't kinandado ko yun. Ano ka ba? Umalis ka na nga! Sigaw ko. Nanginginig na ako sa takot.
Maya-maya, huminto siya sa pag-abot dun sa lock. Kaya lang, yung dalawang kamay niya, humawak muli doon sa rehas. Sinusubukan naman niya na akyatin yung gate. Dito ako napasigaw ng ubod ng lakas. Nakikita ko na unti-unti na siyang umaakyat, kaya para na akong baliw na nagsisigaw at tumatawag sa Diyos, sa pangalan ng asawa ko, pati mga pangalan ng amo ko, at sa pangalan ng kasama ko para humingi ng tulong. Wala akong maisip na gawin dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Nabigla ako sa tuloy-tuloy at malakas na pagbusina. Lumiwanag din sa gate. Maya-maya, may nakikita akong kumakaway sa akin. Nang masiguro ko na yung katrabaho ko na yun, agad akong lumabas para pagbuksan siya. Nagpahatid pala siya sa tricycle. Niyakap niya ako kasi nakita niyang umiiyak ako at nanginginig habang pinagbubuksan siya. Tinanong ko siya kung may nakita ba siyang babaeng nakaputi na suot. Wala naman kaming babaeng nakita te. Kaya kami bumubisita kanina kasi may malaking pusa kaming binugaw. Pilit na sumusuot dun sa rehas kaso hindi naman kasya. Hindi ba bawal yung mga pusa dito kasi may allergy yung mga amo natin? Sabi niya. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa babae na gustong umakyat dun sa gate. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at tinanong kung buntis ba ako. Ito'y base sa kwento ng dati kong katrabaho. Galing akong day off at pagdating ko sa bahay ng amo, sinabi ni ate na muntik na daw siyang mapasok ng hindi kilalang babae. May CCTV ang gate ng amo namin. Pero never nilang sinabi kung ano ang nakita nila sa CCTV. At confirm din na buntis siya. Okay, since medyo maikli yung kwento, basahin po natin muna yung pangalawang story bago natin i-discuss. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Nam. Marami talagang kababalaghan kapag sa probinsya ka nakatira. Naalala ko lang yung pangyayaring ito nung high school ako. Talagang naging sikat na usap-usapan ito sa aming lugar at napabalita din ito sa TV dati, pati sa abroad. Napanood pa nga ito ng mga kamag-anak namin. Sayang at hindi pa usong cellphone noon mga panahong iyon. Sa katunayan, sinusubukan ko nga hanapin yung balitang yun sa YouTube kasi baka may nag-upload na news anchor kaso hindi ko talaga mahanap. Nung panahong iyon, second year high school pa lamang ako kaya talagang naalala ko na yung lahat ng mga naging pangyayari. Year 2010, bigla na lang may pumutok na balita mula sa katabing barangay namin na may babae daw na hinulog sa balon. At ang suspect ay yung mismong pamilya ng babae. Magbibigay ako ng background tungkol sa kanilang pamilya. Yung tatay nila ay nagtitinda ng balot, ice candy, and at the same time, isa itong tricycle driver. Naalala ko pa nga nung nag-aaral ako, minsan ay sumasakay ako sa tricycle niya at pinagbibentahan din niya ako ng ice candy. Mabait naman siya, masigla at palabiro. Yung mga anak naman niya, hindi ko kakilala pero pinsan sila ng isa kong kaibigan. 3 yung anak nila, isang babaeng elementary, grade 6, at 2 lalaki na nasa high school na. Yung babaeng pinatay naman, which is yung nanay nila, ay isa lamang housewife. Now back to the story. Yun nga, nabalitaan namin na pinatay ni Mang Nestor, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang asawa at kasama niya yung 2 anak na lalaki sa paggawa nito. Tawagin na lang natin yung anak na babae na Claire. Sinaysay niya yung mga pangyayari. Hindi man ito yung eksaktong statement ng girl, pero ito yung nasagap pong balita mula sa mga kamag-anak nila. Pasensya na po pag ganitong balita, gumagana talaga yung chismosang side natin. Anyway, ito po yung point of view ni Claire. Umaga noon, katatapos lang namin kumain. Naghahanda na ako sa pagpasok sa school at sila kuya naman ay nakabihis na noon. Nakita ko si nanay na umalis sa labas.
Si tatay naman yung nag-aayos ng mga panggatong at yung mga kuya ko naman ay naghihintay na lang sa akin na matapos. Una, biglang humangin ng napakalakas. Sobrang lakas kasi hinawi yung buhok ko. Biglang lumamig yung paligid. Nagsitaasan ng mga balhibo ko kasi parang bigla akong kinilabutan at kinabahan. Maya-maya lang, bigla ko narinig si tatay na tumawa ng napakalakas. Hindi ko madalas marinig si tatay na tumatawa ng ganun, kaya sinilip ko siya. Pagtingin ko, nakataas yung dalawang kamay niya habang nakapikit. Meron siyang sinasabi pero hindi ko maintindihan yung iba. Yung tanging naintindihan ko lamang ay, Hanging malakas! Hanging malakas! Hanging lumakas ka! Mamamatay ka! Ikaw! Mamamatay ka! pagkatapos noon, nagsasalita na siya ng kung ano-ano at tumatawa siya ng sobrang lakas. Nakakabingi kahit medyo distansya siya sa akin kasi nasa labas siya at ako naman ay nasa loob ng bahay. Bigla siyang dumilat. Yung mga mata niya, hindi ko mapaliwanag yung itsura pero sobrang itim nito. Nanlilisik kaya nakaramdam na ako ng takot. Naisip ko na hindi normal yung tatay kaya napalabas ako para sabihin kila kuya. Pero nung palabas na ako, nakita ko yung dalawang kuya ko na papalapit kay tatay. Narinig ko sila nag-uusap-usap. Pinipilit kong intindihin pero hindi ko talaga maintindihan kung ano bang pinag-uusapan nila. Tumawa si tatay at nagtawanan din yung dalawang kuya ko. Yung parang tawa ng isang demonyo. Basta ganun. Natakot akong lapitan sila kaya hinanap ko na si nanay. Sasabihin ko sana sa kanya yung mga kakaibang kinikilos nila tatay at nung dalawa kong kuya. Nakita ko na papunta sila kay nanay kaya hindi na ako tumuloy. Pinagmasdan ko na lang muna sila. Pumasok ulit ako sa loob at sinilip sila mula sa bintana. Habang may ginagawa si nanay, kumuha yung tatay ko ng isang kahoy. Nagulat yung nanay ko nang makita silang tatlo kasi parang iba talaga yung mga itsura nila. Nakangisi sila na parang ewan. Hinawakan ni Kuya Kanor yung dalawang kamay ni nanay. Tumawa na tumawa si tatay at si Kuya Carlo naman kumuha ng isang malaking bato. Tatakot ako sa susunod nilang gagawin. Gusto ko na sana lumapit kaso parang ayaw ng dalawa kong tuhod. Hindi ko sana gustong makita yung susunod na mangyari kaya yumuko ako. Bigla ko na lang narinig yung mga sigaw ni nanay na may kasamang iyak. Pinalo na pala siya ni tatay sa ulo kaya napatumba siya at napahiyaw. Gusto ko sanang awatin sila pero nanaig sa akin yung takot. Doon nagsimulang pumatak ang mga luha ko dahil hindi ko talaga maintindihan kung ano bang nangyayari. Hindi ko rin alam kung anong aking gagawin. Hindi naman nag-aaway yung mga nanay at tatay ko para gawin nila ito. Nakita kong hininila si nanay palayo sa bahay. Hindi ko alam yung gagawin ko. Gustong gusto kong sumigaw at humingi ng tulong pero malalayo kasi mga kapitbahay namin. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na sundan sila. Dinala na si nanay sa may balon. Nakita at narinig ko yung mga paghagulgol ni nanay. Pilit siya kumakawala sa dalawang kuya ko, ngunit napakahigpit ng hawak nila sa kanya. Alam kong wala sa sarili, sila tatay at yung mga kuya ko, dahil hindi ko mapaliwanag yung tawa at itsura nila. Pinukpok ni Kuya Carlo yung hawak niyang bato sa ulo ni nanay. Tumalsik yung dugo ni nanay sa mukha ni tatay. Mas lalo pang lumakas ang tawa nito. Pagkatapos nun, kumuha naman si tatay ng bato, inisa-isa niyang pukpukin yung mga kuko ni nanay. Halos madurog ang puso ko sa mga hiyaw at iyak ng nanay ko. Nakita ko siyang hinang-hinana. Umakmang pupukin siya sa ulo ni tatay, kaya naman sumigaw at tumakbo na ako papalapit sa kanila. Napatigil ako dahil kinilibutan ako sa mga itsura ng kapatid at tatay ko. Para na silang mga demonyo, nakangisi at halatang nag-i-enjoy sila sa mga ginagawa nila.
Hinang-hinaman, sumigaw yung nanay ko upang sabihin na tumakbo na ako palayo. Nakita ko si Kuya Carlo na tumayo at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Narinig kong nagsisigaw si nanay. Tumakbo ka na, Claire! Tumakbo ka na! Hindi ko gustong iwan si nanay, pero nakita kong papalapit na talaga si kuya. May hawak-hawak siyang bato. Nanilisik ang kanyang mga mata, kaya napatakbo ko sa sobrang takot. Hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Basta takbo lang ako na takbo habang umiiyak. Nahimasmasan na lang ako na nasa bahay na ako ng tiyahin ko. Nanginginig ako sa takot, kaya hindi na ako makausap ni Tia, kaya pumunta sila sa bahay. Nabuti nila nagkatawanan yung mga kuya ko, kasama si tatay, habang patuloy na pinupupukpuk si nanay. Sa takot, nagpatawag na lang sila ng pulis. Back to my point of view. Inimbestigahan ng mga pulis ang mga pangyayari at natagpuan nila yung nanay niya sa loob ng balon. Yung mag-aama naman hindi makausap ng maayos at parang wala na sa katinuan. Dinala sila sa isang kulungan na parang isang bodega. Doon ay kinadena kasi yung ibang mga preso ayaw silang makasama. Maging ako, nakita ko mismo si Mang Nestor na parang wala na talaga sa sarili. Malayong malayo sa masigla at palabirong kakilala ko noon. Nagkukumpulan kami doon kasi hindi napipigilan ng mga pulis yung mga tsismosa. Saka masisilip mo sa labas yung mga nangyayari sa loob kasi gris lang naman yung mga bintana. Meron siyang mga pinagsasabi na hindi talaga maintindihan. Nanilisik yung mga mata niya habang winimisikan siya ng holy water ng pare at tinatanong ang kanyang pangalan. Hindi ito sumasagot. Tumatawa lang ito ng napakalakas at dinuduraan yung pare. Sabi naman ng albularyo, sinaniban daw sila ng itim na duwende. Maging yung albularyo ay natakot at hindi na bumalik dahil napakalakas daw ng kapangyarihan nito. Habang sa kasalukuyan naman, kinatatakutan pa rin yung lugar kung saan pinatay yung babae. Nasa gilid lang ito ng kalsada kaya maraming dumaraan dito. Sabi nila, nagpapakita daw ito tuwing gabi na maliwanag ang buwan. Lumabas naman sa investigasyon ng mga pulis at ng mga sayantipiko na ang dahilan ng pagkawala sa sarili ng mag-ama ay dahil daw sa kinain nilang aso nung araw bago mangyari yung krimen. Tululu daw na parang baliw ang kinatay nilang aso at ang virus naman ay napunta sa kanilang mga utak. Hindi din daw ito rabies kasi kung rabies daw, patay na daw sila siguro ngayon. Samantala, yung bunsong babae naman, naikwento din sa kanilang kamag-anak na hapon ng araw bago mangyari iyon, meron daw nasagi yung nanay niya na isang punso habang nagkatapos ito ng damo sa likod ng kanilang bahay. Malapit dun sa balon, tapisan niya ito, kaya nasira. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin ang nangyari sa kanilang pamilya. Kung totoo man na duwende at kung ano man ang dahilan ng pangyayari, tanging Diyos na lamang ang siyang nakakaalam. Ang mag-aama ay patuloy pa rin nagpapagaling sa mental hospital at hindi na rin ako nagkaroon ng balita tungkol sa kanila. Sana matahimik din yung kaluluwa ng babae. Pasensya na kayo kung masyadong mahaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, so yun po yung story natin. So very exciting. Gustong-gusto ko yung mga ganitong kwento kasi medyo kakaiba po siya sa mga usual na binabasa natin dito sa ating channel. Anyway, simulan po natin i-discuss yung first story regarding nga po doon sa nurse, okay, na supposedly gustong i-BP yung pong katulong, yung kasambahay. So I think ay alam naman natin siguro kung anong ibig sabihin nun. I think aswang yung babaeng iyo, yung nagpapanggap na nurse. Kasi sabi nila parang may malapakalaki daw pusa na gustong pumasok dun sa loob ng bahay. Then nagkataon na buntis nga yung kasambahay, gusto siyang kunin. At alam naman natin kung anong gusto niyang anong pakay niya, di ba? So gusto niya kainin yung kasambahay. Okay, gusto niyang kunin nga yung baby dun sa loob ng tiyan nito. Okay, so masasabi ko lang dyan ay talaga mag-ingat-ingat tayo kapag lalo na kung buntis ka, ganyan, lalo na kung nakatira ka sa probinsya na mabundok pa, yung
o nasa gitna kayo ng bukid na wala kayong masyadong kasama dyan o wala kayong kapitbahay na malapit. Kasi katulad yan. So baka naman yun nga, may nagbabalak na palang kunin yung baby sa sinapupunan mo. O kahit na napanganak mo na, di ba? Gustong-gusto kasi nila yung mga bata. Kumbaga fresh na fresh daw, malambot pa yung mga laman, ganyan. Kaya ingat na lang talaga kayo. Huwag po kayong magpapagabi sa labas. At saka huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay ninyo. Hanggat maaari. Lalo na kung gabi na. At saka yan, kung butis ka, syempre naman as much as possible, dapat di ka naiiwan sa bahay kasi let's say, hindi naman aswang ang nangyari. Kunyari, nadulas ka, ganyan. Wala man lang tutulong sa'yo kasi syempre siguro nadulas ka, baka dinudugo ka na dyan. Dapat yung as much as possible may kasama ka talaga sa bahay na kung sinong makakatulong. Hindi yung kasama mo bata, ano matutulong sa'yo ng bata unless matuutusan mo na tumawag na humingi ng tulong, ganyan. But anyway, napaka-exciting ng kwentong yun. Talagang kinikilabutan ako habang binabasa ko. At mas lalo akong kinilabutan dito sa second story natin kasi as it turns out, it was based on a true story. Now, hindi ko alam yung kwentong ito. First time ko siyang narinig. Pero kung totoo man, okay, sabihin natin na totoo na parang sinanliban sila ng duwende. Parang masyado naman yatang brutal tong duwending ito. Kasi alam ko parang yung mga duwende nagbibigay lang ng sakit, yung mga tipong mamalasing ka siguro. Parang mga ganun lang ang bagay ba? Parang mga lolobo lang yung mga parte ng katawan mo or what. Hindi naman yung parang sasaliban nila yung kamag-anak mo tapos papapatayin ka niya. Diba? So, I don't think na may duwende talaga. Okay? Or dahil to sa isang duwende. Mas naniniwala ako na may kinalaman nga ito doon sa asong kinatay nila. So, I don't think na rabies nga rin yun. Kasi sa pagkakaalam ko, kapag yun nga, kapag nakagat ka ng asong may rabies o pusa na may rabies, hindi naman kagad-agad na parang mababaliw ka kinabukasan. Okay? O parang pumapatay ka na kung sino-sino dyan or what. Parang more on, parang yun nga, may hirapan ka, yung unang symptoms yan, hindi ka na daw makakainom ng tubig, patatakot ka sa tubig, ganyan. Tapos kakaiba yung kinikilos mo. Pero not to the point na, parang magiging isa kang mamamatay tao. So, I think na ang tawag nito ay baka may virus nga yung na hindi rabies, something else. Hindi lang naman rabies ang sakit ng aso o kahit anong klaseng hayop. So, ayun, or pwede na yung asong yun ay pag-aari ng isang engkanto, something ganyan, yung parang mahalaga pala sa kanya, yung sa sobrang galit niya, na pinatay yung alaga niya, yun. Yung pinasiniliban niya yung kasi may parang haring hangin, mga ganyan-ganyan. And then yun nga, siniliban niya yung mag-aama na to para patayin yung nanay kasi nga, yun yung may atraso sa bakit nga ba siya may atraso? Samantalang sila yung... Pero teka nga, hindi naman siya may atraso doon, di ba? Hindi naman siya yung kumain at kumatay ng aso. Bakit siya yung pinatay? Baka naman gano'n, binaliw lang yung mga, yung mga kuya, yung mga yung tatay, binaliw nga. Okay? So, sa kasamaang palad, minalas-malas yung nanay, siya yung, doon, nagwawalis doon sa labas, o yung parang pakalat-kalat doon sa labas, siya yung dinampot at pinagpapatay nga. Kung nagkataon siguro na yung girl, yung bunso nilang kapatid na babae, ay siya yung nandoon sa labas, siya yung natsyempuan, baka siya yung pinatay din at saka hinulog dun sa balon. Mabuti nga't nakatakas siya, di ba? So anyway, nakakapangilabot talaga yung kwentong ito. At curious nga ako talaga. Sana nga mahanap tong story na to. Kasi nga ang dami siguro, feeling ko guys, napakaraming mga kwento kababalaghan ng mga kapanahunan, yung mga 80s, mga ganyan, mga Kung meron lang tayo talagang mga cellphone na noon, may TikTok na, may YouTube na, or yung mga ganyan, at saka pwede na tayo mag-video, mag-picture-picture. Ang dami-dami siguro natin pwedeng mga ebidensya o mga kwentong na Kaya nga tuwang-tuwa ako sa ganito, yung mga may TikTok na, may YouTube, yung na-videohan natin kung may madaling mag-picture, hindi dati may mga film pa ganyan, papadevelop mo pa. Or bihira lang yung may mga video camera. Ngayon kahit sino na pwede mag-video. Kaya nare-record natin lahat. Okay? At na-upload natin yan. Maraming nakakaalam na kaagad ng balita. Mabilis siyang kumalat. Okay? But anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating story. So please leave your comments down below. If hindi pa kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kaagad. So share nyo naman po itong video na to sa inyong Facebook, sa Twitter, sa X na ngayon, or kahit saan man gusto para po dumami pa yung nakakaalam ng ating channel. Anyway guys, dito ko na po i-end ang ating video. So kita-kits po tayo ulit sa Tuesday. Take care and stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye!